Next Led Chameleons 2024 Preview. Joe, kailangan ng katulong. Coach Taka di makaka-focus sa Next Led. Mapapabayaan ng team? Ivy Lacsina hahabol. Good day ka-trending, this is Ron Michael, the voice artist of this channel. Ngunit bago natin yung pag-usapan, huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest Pilipinas volleyball trends. Ilang araw na lang ay muli nang magbabalik ang PVL First All-Filipino para sa opening conference ng Liga ngayong 2024. Ibaling naman natin ang ating usapan sa Next Led Chameleons. Ito nga ang ikalawang conference na maglalaro ang team sa PVL matapos ang kanilang debut last second AFC kung saan sila nagtapos bilang 9th placer. During their off-season ay lumahok ang koponan sa Akari Cup 2024 at dito ay nakakagulat na 2 beses silang tinalo ng Adamson Lady Falcons. Naiuwi man nila ang bronze medal pero magtataka ka kung bakit at paano twice na tinalo ng isang collegiate team ang isang professional team na mayroong Japanese coach at system. Mas mahigpit nga ang labanan ngayon sa PVL kaya't kahit na natalo ng Adamson ay siguradong magbibigay ng triple effort ang Next Led upang hindi sila malagapak sa 9th place ng dalawang magkasunod na conference at ngayon ay aasa ang team na mas magiging mataas ang kanilang final ranking sa pagtatapos ng liga. Just like last year, gagamitin ng team bilang kanilang biggest asset ang kanilang floor defense na kahit hindi man manalo laban sa league's strongest contenders ay matcha-challenge naman nila ang mga ito ng husto at kung papalarin ay makakanakaw sila ng 1 or 2 sets o kaya ay makakagawa ng upset win katulad ng naitala nilang victory laban sa Akari Chargers last second AFC. Kung atin namang pag-uusapan kung ano nga ba ang naging butas ng Next Led in their 2 losses against the Lady Falcons in the Akari Cup na malamang ay magiging weakness din ng Chameleons sa PVL, iyan ay ang kakulangan nila sa offensive player. Masasabi nating unti-unti nang nagbabalik ang dating pamatay na form ni Joe Maraginot, samahan pa nila May Luna at Laika Ebon, subalit kulang pa din ito for the Chameleons. Na-acquire man ng team si Ivy Lacsina na may potential to be the new scoring machine of the team, subalit hindi naman ito mapakinabangan ng koponan dahil may ginagamot pa itong minor knee injury. Ayon nga sa mga updates, posibleng sa Marso pa makapaglaro si Ibiang. Kaya't sa mga unang LMS games ng Next Led ay aasahan pa din nila yung trio nila Joe, May at Laika para manguna sa scoring ng Chameleons. At kung ayaw ng girls na i-massacre sila ng ibang koponan, hindi pwedeng 1 or 2 players lang ang maging consistent sa paggawa ng points. Bagkus, dapat ay lahat sila. Pag naka-recover na si Lacsina at naging healthy na ito to play for Next Led, mukhang maglalaro ito bilang outside spiker matapos ang mga spiking drills nito na pumapalo mula sa left pin. Kung titingnan din natin ang butas ng girls last year, mas kailangan nila ng pasabog na kadiagonal ni Joe dahil maganda naman ang pinapakitang performance nila Kretsch Makaslang at Camille Victoria sa gitna. Pero kung ikaw ang tatanungin, saang posisyon nga ba dapat maglaro si Ivy for Coach Taka? Bukod sa skills, kailangang ma-minimize ng Next Led ang kanilang mga unforced errors at mas maging confident sa loob ng court. Ito ay 2 lamang sa basic tips na maaaring simple, subalit pwedeng magbigay ng positive results para sa team. Magiging palaisipan ngayon kung maganda pa rin kaya ang performance na ipapakita ng Next Led ngayong 2 team na ang kapit ni Coach Taka. Kumbaga, hindi na lamang siya sa Next Led nakafocus. Kung noong nakaraang taon ay nakasabay ang Next Led against strong teams, kaya pa din kaya nila itong gawin this year? May pag-asa kayang tumaas ang final ranking ng koponan this conference? Comment down below. So that's it for today's video ka-trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng women's volleyball sa Pinas. Thanks for watching. Bye for now!